Yes, again, alright mga minamahal. Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, tingnan nyo itong trabaho ng abogado ni former President Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. Talaga nga namang minamalay nyo, no, ang sitwasyon para patagalin na mahatulan itong si former President Duterte. Sabi ko nga sa inyo, kada oras, kada minuto, meron pong nag-check sa health condition ni former President Duterte. And so far, okay naman talaga yung kanyang kalagayan dyan sa International Criminal Court. Unang-una, parang naka 5-star hotel, sa sariling kwarto, sa sariling niyang kwarto, merong computer, merong laptops, merong kusina, kumpleto yung rekado sa pagkain, lahat-lahat. Tapos, every hour, chine-check yung health condition ni former President Duterte, and every week meron pong Red Cross. So, paano nasabi ng kampo ni former President Duterte na hindi fit for trial itong si Digong? Well, ano pa nga ba nga asahan natin? Siyempre, ginagawa nilang way yun. 'Di ba? Or baka utos si Sara na patagalin na dyan sa kulungan si Digong hanggang sa umabot ng eleksyon para magamit nila to gain sympathy for the Filipino people. Anyway, mga minamahal, ito yung balita kasi. Basahin natin Yan. Sabi dito sa balita na GMA News, Duterte fit to participate in ICC pre-trial proceeding, sabi po ng medical expert. So, basahin natin yung first paragraph. Sabi dito, a panel of experts who check on the medical condition of the former President Rodrigo Duterte has found that the former Philippine leader is able to fully engage and participate in the International Criminal Court pre-trial proceeding, including the hearing on confirmation of charges against him. So, ano yung ginagawang katarantaduhan ni Kaufman? Alam niyo yung last na nangyaring hearing, supposedly dapat nandun si Digong. 'Di ba dapat nandun siya, pero ang umattend lang yung lawyer. For what reason? May capacity naman si Digong na umattend. Bakit hindi nyo pinakita? Di ba sinasabi nyo, butot balat na lang itong si former President Duterte? Ba't hindi nyo pinakita? Para malaman ng mga supporters ninyo, kung okay ba yung katawan or hindi. Di ba? Kung wala naman kayong tinatago, bakit parang takot kayong isa publiko ang medical condition or yung itsura mismo ni former President Duterte? Alam mo, Kaufman, yung ginagawa mo, obstruction of justice yan. Diba? Ikaw mismo ang nagpapahamak sa kliyente mo. Well, ano pa nga ba nga asahan natin? According kay Trillanes, syempre, naghahanap buhay din naman ng tao. Diba? And also, para kay Sara Duterte, win-win solution din naman, diba, na magamit niya ang kanyang ama. Kasi, syempre, diba, as a Filipino people, Filipino person, we have this kind of mindset na maawain. Diba? Yung kahit anong sama na yung ginawa sa atin, talagang yung damdamin natin maawain Uy, may ganong pangyayari sa buhay. For example, 'di ba? Kamag-anak mo, tapak-tapakan kayo. Tapos, hindi mo matiis kasi kunyari may nagkasakit sa kanilang pamilya, lumapit sa inyo. 'Di ba kahit sobrang sama ng loob mo, 'di ba tutulungan mo pa din kasi ganun tayo maawain tayo. So, I think ginagamit nila si Sara mismo, yung kanyang ama, para magkaroon ng simpatya. Kasi, malayo pa tayo sa 2028 election, pero yung kanilang ginagawa, destabilization, puro rally, hindi na nga nagtatrabaho ng maayos, itong ating vice presidente, 'di ba? So, nag-early campaign na sila. 'Di ba? Puro bato ng putik, nagbabato daw ang presidente, kung ano-ano pa, full of massive corruption, etc., blah, blah, blah. Ang dami nilang binabato instead na nagtatrabaho sana sila ngayon. Hindi nila ginawa, 'di ba? Pansinin niyo, puro sila paninira, pagbabato ng putik, puro gawa ng issue. Yan. So, nag-early campaign na sila. So, meaning, talagang piniprepared na nilang sarili nila sa 2028. And I think, malaking ambag ang pagkakulong ni former President Duterte para sa kampanya ni Vice President Sara Duterte. At syempre, dalawa naman yung nagbe-benefits dyan. Si Kaufman, na lawyer ni former President Duterte, at itong si Sara Duterte. Kaya ba ayaw, diba? Kaya ba ayaw ni Kaufman na nangingialam itong si Harry Roque? Dahil baka mamaya, syempre alam naman natin na itong si Harry Roque sa sobrang daldal nadudulas, diba? Na baka madulas itong si Harry Roque sa malalaman niya, 'di ba? In terms of health, sa lahat,
'Diba? Dito kay former President Duterte. Now, meron kasi mga post tayong nababasa. Anyway, tuloy lang muna natin tong balitang to, no, mga minamahal. Sabi dito, citing the assessment of medical, ito nagsalita dito medical expert na. Deputy Prosecutor Mandiaye Nyang said that it was concluded that while Duterte is frail and elderly, he nevertheless possesses the necessary capacities to meaningfully exercise his procedural and fair trial rights. Ganito, according sa aking nabasa din sa ibang article, even though nasasabihin nila na hindi fit for trial, let's say na kaya naman umattend ni Digong, pero hindi nila pinattend. Alam niyo kung gaano tatagal dyan si Digong bago niyo ulit siya makita? Almost 4 months, 120 days. Diba kung dinelay ninyo ng dinelay yan, sa isang taon, 3 beses niyo dinelay, diba na hindi siya fit for trial, isa lang yung ibig sabihin yan. Gusto nilang patagalin at paabutin ng 2028. Did you really get the point? Kasi ginagamit nga nila si former President Duterte for their campaign, for their personal interest. Ito namang si Kaufman para sa pera. 'Di ba? Biruin niyo ba naman may 150,000 150 million, 150 million per month. Syempre, 'di ba? Sino ba namang abogado ang hindi papayag sa ganon? 'Di ba lahat ng process ginawa na nila? Pinatanggal nila yung prosecutor ng International Criminal Court kasi hindi daw fair kung magbigay ng ng kanilang boto, hindi nagawa. 'Di ba? Kasi yung pag-judge naman kay Digong is ni-request naman 'yon ng taong bayan, 'di ba? Meron kasing nakitang probable cause. So, kaya siya hinainan ng warrant of arrest. Hindi naman dahil sa binigyan siya ng warrant of arrest at nakita ng probable cause, yung judge ng mga hurado dyan sa International Criminal Court is against na kay former President Duterte. Kaya nga binigyan ng probable cause, kaya nga may warrant of arrest, kasi sinusunod natin yung due process, yung rule of law. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na due process, di ba? Yan naman, di ba yung gusto ninyo? Due process. Ito na nga, nandito na tayo sa due process. Ano pa bang hinahanap ninyo? Kaya ikaw ba to? Diba gusto mo ng due process? Ba't di ka magpakita? Bakit mo tinatakasan yung kasalanan mo? Wala pa namang official, diba, na papers na warrant of arrest ng International Criminal Court against sa'yo. Ba't ka nagtatago? Diba ito yung gusto mo? Due process? Diba? Tapos gusto mo make my day. O, ngayon, si Trillanes yung magpo-posa sa'yo. Diba yan yung gusto mo? Eh di, wish comes true. Diba, mga minamahal? Anyway, going back sa ating topic, sabi dito, in particular, Nyang said that each panel members independently found that Duterte has the ability to understand the charges and the evidence. So talagang pinupush through lang ni Kaufman, mga minamahal, na wag padaluhin itong si Digong. Kagaya nga ng sabi ko sa inyo, yung ginawa nila lahat na pero hindi nagtagumpay. And last will na lang nila yung medical condition ni Digong. Baka nga sa sunod makita natin si Duterte naka-neck brace. Kagaya ng ginawa ni Gloria Macapagal-Arroyo. Tapos tingnan ninyo, no, nakalaya na si GMA, nagkakalat na naman, gustong maging speaker. Tama ba yon? Di ba lahat ginawa na nila? Patanggalin yung prosecutor, tapos interim release, 'di ba? Gets niyo? Kaya dapat bigyan daw ng interim release si former President Duterte. Like, paano tayo bibigyan ng interim release ng International Criminal Court? Hindi naman tayo miyembro na ng ICC. Kaninong kasalanan 'yun? Walang iba, kay former President Duterte. Bakit? Siya din naman yung may gusto na umalis tayo sa ICC, 'di ba? Kung hindi tayo umalis sa ICC, edi sana pwede pang mag-grant ng kanyang interim release. Pero dahil nga makasalanan din kayo, kahit si Sara Duterte, pinapaliwanag niya na once na makauwi si former President Duterte, hindi na siya babalik dyan kasi gusto niyang mamatay sa lupang sinilangan. So meron na doong high risk of flight na baka hindi na bumalik. So kanino kasalanan yun? Walang iba kundi sa pamilya ni former President Duterte dahil padalos-dalos ang kanilang mga statement. Gets din niyo, mga minamahal, hindi naman kasi simpleng murder yung kaso ni Digong. Ang kaso ni former President Duterte, crimes against humanity. Malawakang pagpatay. Gets ninyo? Hindi yan yung simpleng nang-bang-bang ka lang dyan. Hindi isang tao, 2, 3. Thousands of Filipino people ang nadali ng extrajudicial killings at ng, yung mayor pa siya ng Davao, 'di ba? So, hindi lang 2, 3, 10, 100 ang kanyang tinegi.
humigit kumulang libo din. To be estimated, sabi nga ng human rights group, almost 32,000 Filipino people. Including na dyan yung mga babies. Di ba, anong alam ng babies sa pagbabato? Di ba, kakasilang pa lang ng mga sanggol, nagbabato agad? Anong alam ng mga batang yon? Bakit nadamay? And probably, makikita naman ninyo sa war on drugs si former President Duterte, wala namang nakasuwang malaking tao. Di ba? Oh, sabi nila sa dilema, bakit? Guilty ba? Acquitted nga eh. Walang malaking tao, bakit si Michael Yang nakalaya pa din yan? Eh, di ba siya lang naman yung malakas magbato? Sabi ko sa inyo, walang nadaling malaking tao sa panahon ng war on drugs ni former President Duterte. Di ba? Mostly, kapag napagtripan nila o pinapatay, pagkalaban nila o nanlaban, di ba? Ganon yung pinapalabas nila, hindi makatarungan ang war on drugs ni former President Duterte. Ngayon, na sinisingil na kayo ng batas, kayo tong galit na galit. Kayo tong sinasabi na parang tinatanggalan ng hostisya. Meaning nyo, huwag nyo nga kami pinagloloko. Sabi dito, these findings are clear and unanimous and should be relied upon by the chamber as the authoritative to determine if Mr. Duterte is fit to stand trial. Sabi ni ICC Deputy Prosecutor said ni 9-page observation. Actually, basahin nga natin yung mga comment dito sa isang post. You know, tama. Sabi ni Julio Cesar Lorenzo, delaying tactics makes Kaufman richer. Actually, that's true. 100% true. Yung delaying tactics nila, mas lalong kumikita si Kaufman and also nagbe-benefits yung anak. At paano na din, mga minamahal, yung mga scammer, di ba, sa kampo ni former President Duterte. Di ba, kung isipin ninyo, kung si Kaufman mayroong hanap buhay sa pagdidelay, dito, kay former President Duterte sa kanyang kaso, how much more pa kaya yung mga scammer sa loob ng DDS camp? Diba yung nagpapakalat ng signature campaign? Nagigets ninyo? Oh, free Duterte now. Pumirma kayo, ilagay niyo passport niyo, mobile number niyo, trabaho niyo. Ambagan tayo para makalaya sa digong ulol. Hindi mapapalaya ng signature campaign, ng tarpaulin, ng pag-iyak ninyo, karton, hindi mapapalaya si Digong. Ang tanging makakapagpalaya lang sa kanya ay ang katotohanan. Kaya kung sino yung naniniwala kay Alpotera, kay Small Boy, ang tatanga ninyo. Swear, I swear, ang tatanga ninyo. Kung pwede ko lang sabihin sa harap ninyo na bobo kayo, ginawa ko na. Well, napapanood nyo naman tong vlogs na to, masasabi ko, bobo kayo. To be honest. Naniniwala kayo na mapapalaya si Digong sa Duterte Free Now? Eh, yung senador nga natin, bumoto, di ba? Na bigyan ng house arrest si former President Duterte. Ginrant ba ng ICC? Di ba? Hindi. Ilang senador ang bumoto? 15. At sa ginawa ng mga senador na yun, mas lalong kailangan ng bansang Pilipinas ng International Criminal Court. Bakit? Kasi si Digong may power pa sa Pilipinas kung gayon lang din naman yung nangyari. Gets ninyo? Oh, kung walang power na si Digong, baka maybe i-grant pa yung interim release. Kaso, pinagmukhang mas pinahirap pa ng mga senador na mga DDS na bigyan ng house arrest itong si former President Duterte. Kaya mas lalong kakailanganin ng human rights group, ng Filipino people, ng mga victims, ang ICC. Gets ninyo, mga minamahal? Mas kailangan pa ng international, mas kailangan pa ng Pilipinas ang ICC rather than justice. Diba? Philippine justice system. Bakit? Kasi walang hustisya. Hindi enough yung justice na meron tayo ngayon. Kasi niro-roll out lang nila, binabraso lang nila, diba? My goodness. Kaya hindi mapapalaya si Digong sa ginagawa nila Alpotera, nila Small Boy, na free Duterte now. Ang makakapagpalaya sa kanya ang katotohanan. Ngayon, bakit ba takot na takot si Duterte na harapin na lang? Diba? Mag-trial siya para malaman natin kung guilty or not. Bakit ba takot na takot? Ano ba yung meron? Ano ba yung kinakatakot? I-interviewin ka lang naman, kakausapin ka lang naman. Diba? Mas mabuti pa nga dyan sa ICC. Bago ka humarap sa trial, alam mo na yung mga posibleng ikakaso sa'yo. Alam mo na yung mga ipinupukol sa'yo. Samantalang dito sa Pilipinas, kapag magkakaso ka, meron pa tayong tinatawag na
elements of surprise, 'di ba? Na, uy, si Mimo kinasuhan daw. Ngayon, ang tanong, ano ba yung ikinaso sa akin? Hindi ko alam. Makikita ko na lang dyan, sasabihin ako, ito pala. Tapos sasagot pa ako. Iba ang sa Pilipinas, doon sa The Hague, the Netherlands. Kasi bago ka pa isampa, dyan sa korte na nila, sa korte na yan, alam mo na yung magiging sagot mo kasi pinakita na sa'yo kung ano yung kinaso sa'yo. 'Di ba? Wala nang elements of surprise doon. Dito sa atin meron, no? Magugulat ka pa. Elements of surprise, 'di ba? Alam niyo ng mga abogado kasi 'di ba? Dumaan naman sila sa sa mga hearing na 'yan. Na anyway, mga minamahal, kahit anong gawing panloloko, syempre ginagawang pangkabuhayan din. Nila Alpotera, nila Small Boy, yung pagkakulong ni Duterte. So, paano na lang? Kung kung makalaya si Digong, edi patay ang kanilang kabuhayan. Kasi wala na silang mauuto, may scam na mga OFW. Ay, nako, tatanga kasi ng iba nating OFW. Ba't ba kasi kayo nagpapaniwala sa mga signature campaign na yan na dapat hindi kayo naniniwala dyan? Mismo si Maharlika na nagsabi, scammer, si Alpotera. Ano ba? Ba't di ba kayo naniniwala? Now, anyway, going back sa ating topic. Sabi dito, certified professional con artist. Totoo. Diba? Kasi ano yung sabi ni Duterte noon? Kapag meron siyang kalaban ng kanyang ginagawa, yung tungkod niya, diba? Parang nagpipilay-pilayan siya. Pakipakita na mahina na siya. Pero yung totoo, drama niya lang daw yun. So, yan din yung ginagawa niya ngayon dito sa International Criminal Court. Diba ang tapang mo noon? Sabi mo, hurry up now. Di ba ang tapang mo sa part na bilisan nyo habang buhay pa ako, imbestigahan nyo ako. Tapos nung nandyan ka na sa ICC, bigla-bigla mong sasabihin na, bakit nila ako hinuli? Ano yung kasalanan ko? Di ba? Ang gusto ko lang naman ay maglingkod sa bansang Pilipinas. Ha? Naibang ka ba? Ikaw na yung nagpabilis, nag-utos, nabilisan na nila. Tapos ngayon na nahuli ka na, ikaw patong galit na galit, gustong manakit. Oh my God. Anyway, sabi dito, maligning. Lang baka malusot. Advice ng legal counsel niya. Anyway, hindi effective ang drama ninyo. Kung gayon. Hindi effective yung drama ninyo. And I think sa next hearing, kailan ba yung next hearing, mga minamahal? Ilang 120 days. 'Di ba? So, kulang-kulang Marso. Pag di nyo pa pinaharap si Duterte, isa lang ibig sabihin yan. 'Di ba? Delaying tactics talaga. Actually, yan naman talagang ginagawa nila even though sa impeachment, 'di ba? Dinidelayed nila yung impeachment ni Sara Duterte. 'Di ba? Ano pa magagawa natin diyan? Yan yung nila Diyan sila expert 'di ba? So, anyway, mga minamahal, iniiwasan nila na matuloy ang conviction ni former President Duterte. Kasi alam nilang guilty si Digong. Dinidelayed nila. Kasi alam nilang guilty nga. Kaya yun, ginagawa nila, pinapatagal nila hanggang sa abutan ng eleksyon para nang sa gayon, magamit nilang propaganda tools itong si former President Duterte. Very dramatic naman ang strategy ng lawyer niya. Pukpok nyo sa ulo ninyo, pukpukin nyo sa ulo si Kaufman, bobo. Hindi marunong gumawa ng magandang excuse. Gagawin niyang excuse yung sakit-sakitan. Natural na yan dito sa bansang Pilipinas. Tingnan nyo nga si Zaldico, lumipad ng bansa Ang sabi niya daw, for medical purposes, hindi na nga bumalik dito. 'Di ba? So, uso na yan dito sa bansang Pilipinas. Uulitin nyo lang ulit. Diyan sa ibang bansa. Hindi naman ang mukha ninyo. Anyway, Best Actor. 3 lang naman yung pupuntahan ng award na yan It's either sa driver ni Cabral or sa asawa ni Cabral or kay Duterte. Di ba, mga pinamahal? Yeah, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.